Good day mga ka-fixit! Handbrake, parking brake, emergency brake. May iba't ibang tawag sa part na ito ng sasakyan, ngunit pare-pareho lamang ang gamit nito. At yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, Fixing the Way We Drive. So dalawa lamang ang posisyon ng handbrake mga ka-fixit. So kapag ka nakataas siya, it is engaged, and kapag nakababa siya, it is disengaged mga ka-fixit. So nakadepende ang lakas ng handbrake sa kung gaano kalakas at gaano kataas mo itong hihilahin dahil sa tension applied papunta sa rear brakes through the cables. So depending on your car model, the handbrake might be different on different cars mga ka-fixit. Like in this vehicle, Mitsubishi Mirage GLX model, it is manually operated. Like this one mga ka-fixit, no? Some are electronically operated na meron silang button sa left side ng kanilang steering wheel. Meron din naman na nandito sa tabi ng cambio, yung kanilang pindutan ng parking brake. And yung iba naman manually operated din na merong foot pedal dito sa leftmost part ng mga pedals mga ka-fixit. So depende yan sa car brand and model mga ka-fixit. So refer to your owner's manual para makita mo yung location ng iyong parking brake or handbrake sa iyong sasakyan and kung paano ito ino-operate. So through this video mga ka-fixit, minsan sasabihin kong handbrake, minsan sasabihin kong parking brake, minsan sasabihin kong emergency brake. So alin man doon sa tatlo yung marinig mo, isang part lang po ng sasakyan yung tinutukoy ko, which is ito po yun mga ka-fixit. Okay? Okay mga ka-fixit, so the correct way to operate the handbrake mga ka-fixit or parking brake or emergency brake is to pull up, no? Pull up as you would, no? Apply enough pressure and pull up the handbrake like so, no? Para makapag-apply ka ng tamang tension papunta sa iyong rear brakes through the cables, no? Meron po kasing mga nagsasabi na mali daw po yung ganitong operation. Ang tama daw pag-operate ng handbrake is pipindutin mo daw po itong button at hihilain mo pataas yung iyong handbrake at saka mabibitawan yung button. Okay? So, the problem with this method mga ka-fixit, pag gano'n ang ginawa mo, lalong-lalo na kapag ka nakaparada ka sa mga uphill na kalsada kagaya nito, ito medyo pataas itong kalsada na to, no? So, para maipakita ko sa iyo na pataas nga itong kalsada, ibababa ko yung ating handbrake at bibitawan ko yung ating foot brake. So, ayan, makikita mo umatras yung ating sasakyan. Okay? The problem with the method na pinipindot itong button na ito, sometimes hindi tama yung tension na may apply mo through the cables papunta sa iyong rear brake. Just like this one, for example, no? Pipindutin ko yung button at mag-a-apply ako ng handbrake. Okay, so binitawan ko na siya. So anong nangyari, imbes na meron pang konting angat na mangyayari doon sa ating handbrake, no? Hindi mo na siya maangat hanggang doon kasi pag inangat mo siyang gano'n, mabababa mo siya ng konti. Dahil ang mangyayari, hahanapin mo yung ngipin. Kasi ratchet system ito ratchet mechanism po yung ating handbrake. So hanapin mo yung ngipin kung saan ma-engage yung ating handbrake. So mangyayari, imbes na maitaas mo pa siya, bababa pa siya ng isang click or more than 2 clicks mga ka-fixit. Kagaya nito, diba, in-apply ko siyang ganyan, no? Pinindot ko, in-apply ko. Ayan, no? So medyo gumagalaw pa rin yung sasakyan. Kaya kung mapapansin mo, gumagalaw pa rin. Diba? So akala mo na i-apply mo na yung handbrake dahil itinaas mo siya, at pag tinignan mo sa iyong dashboard, nandun yung indicator at nakalit on yung light ng handbrake, na akala mo naka-engage na siya, pero pagbaba mo ng sasakyan, mag-roll down yung sasakyan mo, no? Kung hindi man siya agad mag-roll down. Never use that method mga ka-fixit. Sinasabi kasi nila nakakasira daw ng handbrake yung ganitong method, yung ganyan. Well, in reality po mga ka-fixit, hindi po. Dahil yung atin pong handbrake, no, it's a ratchet mechanism na meron pong mga ngipin yan sa ratchet mechanism yan na kung saan, kaya po tayo nakakanilig ng ganito. Yan. Narinig po mga ka-fixit, no? Yung mga ganong click, kasi meron po yung mga ngipin sa loob na kung saan nagla-lock in place yung ating ratchet mechanism base sa kung gaano kalakas na tension or gaano kalakas na pulling power yung in-apply natin sa ating handbrake. At yung tension na yon ma-apply through the cables papunta sa ating rear brake. So mag-a-apply siya ng enough tension, no, para mag-engage yung ating rear brake at mapigilan yung ating sasakyan from rolling down. Okay? So that is designed this way mga ka-fixit, no? The handbrake is designed this way, and yung correct operation niya is yung pull the handbrake up, no, without pushing this button like this. Ganun po mga ka-fixit. Yan yung correct way on operating your handbrake. Okay mga ka-fixit, so correct way to operate naman yung ating handbrake when parking and manual transmission vehicle mga ka-fixit. So gawin natin yan. Ito, magpo-forward muna ako.
Halimbawa, paparada ako sa gilid ng kalsada na to. Okay, so pahintuin natin dito. While holding the clutch all the way down and the foot brake. So ang gagawin ko mga ka-fix it, ilalagay ko yung ating sasakyan sa neutral para malinis ko na yung ating clutch all the way up. Then mag-apply ako ng handbrake. Okay, then i-release ko na yung ating foot brake. So ngayon, most of the vehicle's weight mga ka-fix it is on the handbrake na or the parking brake. Okay mga ka-fix it. So what I'm gonna do now, clutch all the way down, ilalagay ko sa forward gear yung ating sasakyan, then I will turn off the engine. Okay? In that way mga ka-fix it, turn on ko lang kasi may camera tayo. Okay? So in that way mga ka-fix it, yung ganong klase ng method when parking, most of the vehicle's weight is on the handbrake or parking brake, no? Nilagay ko lamang yung ating transmission sa forward gear bago ko tinurn off yung engine para just in case makawala sa pagkaka-handbrake yung ating sasakyan, hindi pa rin siya magro-roll down kung tayo nakaparada sa uphill na kalsada, no? Dahil naka-engage tayo sa ating transmission, naka-engage yung ating forward gear. So pinaka last resort or fail safe na lamang yung pagkaka-engage natin sa ating transmission para hindi mag-roll down yung ating sasakyan. Pero always think about when parking na ilalagay mo yung most of the weight ng iyong sasakyan sa iyong handbrake and not on the transmission. Okay? Mas murang magpagawa po ng handbrake kaysa sa transmission mga ka-fix it. So sa handbrake mo ilagay yung most of the vehicle's weight. Okay mga ka-fix it? So palagi mo lamang tatandaan na kapag pumaparada ka sa manual transmission na sasakyan, kapag ka flat and uphill road yung paparadahan, ang i-engage mong gear mga ka-fix it, after you put the most of the car's weight on the parking brake or the handbrake, no? Forward gear yung iyong gagamitin or yung i-engage. So any forward gear, pero usually pwedeng first gear or second gear or third gear ang ini-engage kapag ka nakaparada ka sa flat and uphill na kalsada. Kapag ka nakaparada ka naman sa isang downhill na kalsada mga ka-fix it, ang i-engage mo naman na gear ay reverse gear mga ka-fix it. Okay? Para hindi mag-roll down yung iyong sasakyan pababa dun sa downhill na yun when you're facing the downhill. More on this topic sa ginawa na nating past episode ng Fix It Dennis, how to park securely in flat uphill and downhill roads. So maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. Okay, so tips and tricks naman tayo mga ka-fix it. Sometimes kasi mga ka-fix it, kapag ka naka-engage yung iyong handbrake, minsan mahihirapan kang pindutin itong button na ito, lalo na kapag ka nakaparada ka sa isang uphill na kalsada. So sometimes kasi masyadong malakas yung pulling power natin, na masyadong malakas din yung tension na may apply natin sa cables papunta sa ating rear brakes. Okay? So kapag ka nangyari yun, nahihirapan kang pindutin itong button na ito, ang gawin mo, hilain mo ng bahagya or hilain mo pa ng konti yung iyong handbrake para mas madali mong mapindot yung release button at may baba mo yung iyong handbrake. Okay? So sometimes nangyayari talaga yon. So hilain mo lamang ng konti. Okay? Yung iyong handbrake para yung ratchet mechanism sa loob ng iyong handbrake ay mag-react at ma-free up mo yung iyong handbrake, no, through this release button. Okay mga ka-fixit, so another useful tip mga ka-fixit tungkol sa handbrake or parking brake. So sometimes kasi mga ka-fixit, napapaarangkada natin yung ating sasakyan subconsciously na naka-handbrake pa rin tayo. Okay? So gagawin natin ngayon, simulate natin yung action na yan, no? Ito halimbawa, naka-handbrake tayo, akala ko na ibaba ko na yung handbrake completely, pero hindi pa pala. And magdadrive tayo mga ka-fixit. So lagay ko sa forward gear and then idadrive ko yung ating sasakyan. So subconsciously akala ko, I'm thinking na naibaba ko na yung ating handbrake pero hindi pa pala. So nagdadrive tayo, hindi ko masyadong ramdam yung pigil sa takbo, no, kasi sabi ko nga naibaba ko yung ating handbrake ng bahagya but not completely. So ang mangyayari mga ka-fixit, ayan o, narinig ninyo may tumutunog, yan. Tapos pagtingin ko sa ating dashboard, ayan, naka-on pa yung indicator na naka-handbrake pa rin tayo. Okay? So dito kasi sa particular model na to, Mitsubishi Mirage, merong indicator sa dashboard na circle and the exclamation point, na ang ibig sabihin ay naka-engage pa yung ating handbrake. And a few seconds after driving, no, tutunog din yung beeping sound na narinig niyo kanina. So yun yung indicator din, isa pa sa mga indicator na naka-engage pa yung ating handbrake. So may mga modelo na walang tunog, meron lamang indicator sa dashboard, at meron namang mga may tunog usually sa mga newer models ng sasakyan kagaya nito Mitsubishi Mirage, no? Malalaman mo
na naka-engage pa rin yung handbrake mo through the dashboard and through dun sa mga tunog na unexpected na tunog na maririnig mo sa iyong sasakyan. Always remember lang mga ka-fixit na bago ka magpaarangkada, siguraduhin mo na naka-disengage completely yung iyong handbrake. I-check mo rin yung iyong dashboard, no, kung meron diyang mga indicator lights na hindi naman dapat na naka-on habang ikaw ay nagda-drive. Okay mga ka-fixit? Kasi po kapag naka-engage yung ating handbrake habang tayo ay nagmamaneho, meron pong unnecessary wear and tear na nangyayari dun sa ating rear brakes. Okay? So nag-a-apply pa rin siya ng preno at that time na habang nagmamaneho ka na naka-engage yung iyong handbrake. At mapupudpud yung iyong rear brake mga ka-fixit. At syempre, yung ratchet mechanism and yung cables papunta sa iyong rear brake, meron ding stress na nai-apply dun sa system na yon, no, habang ikaw ay nagmamaneho na naka-engage yung iyong handbrake. So, always disengage your handbrake bago ka magmaneho mga ka-fixit. Okay? So pag-usapan naman natin, another tip is the rust and corrosion na pwedeng ma-develop sa ratchet mechanism and sa cables ng iyong handbrake mga ka-fixit. So to prevent that from happening mga ka-fixit, always use your handbrake. Kasi pag hindi mo ginagamit yung iyong handbrake mga ka-fixit and stationary lang yung ratchet mechanism and yung cable sa system ng iyong handbrake, maaari siya mag-develop ng rust and corrosion sa loob ng system. Okay? So whenever you are parking, whenever na huminto ka mga ka-fixit, sa isang kalsada o kahit saan man mga ka-fixit or paparking ka kahit saang kalsada, flat man yan uphill or downhill, always use your handbrake mga ka-fixit, no? Para ito rin ay makasanayan mo at magiging voluntary muscle movement and muscle memory na ng iyong katawan at palagi mo siyang magagawa. Ako, through the years of my experience in driving, lagi akong gumagamit ng handbrake. Whenever hihinto ako sa kalsada, ibibilhin o kaya magpapark ako, lagi akong gumagamit ng handbrake. Okay mga ka-fixit? Safety feature din yun ng ating sasakyan to prevent the car from rolling, no, accidentally. Okay mga ka-fixit, so kagaya sinabi ko kanina sa intro ng video na to, this is called the handbrake, parking brake and emergency brake mga ka-fixit. So bakit ba tinawag itong emergency brake? Just in case na mag-fail yung ating hydraulic brakes mga ka-fixit, which is the foot brake, no, pwede mong gamitin itong emergency brake to slow down the vehicle and eventually come to a complete stop, no? Pero itong handbrake, tandaan mo ka-fixit na hindi ito ginawa to stop the vehicle. Okay? This is designed and naging part ng sasakyan to hold the car from rolling kapag ikaw ay nakaparada. Pero kagaya nga na sinabi ko kanina, pwede mo siyang gamitin as emergency brake just to slow down the vehicle, no? And eventually, we will come to a complete stop, no, dahil mapapaslow down niya yung ating sasakyan. Pero don't expect na yung power ng handbrake kapag in-apply mo siya during an emergency situation is magiging kasing lakas siya ng hydraulic brakes or foot brake mo. Okay, so keep that in mind mga ka-fixit. Okay, so just remember one thing, kapag gagamitin mo to as emergency brake, just in case, no, wag naman. Ako, walang kahoy dito. Ganun to. Okay, just in case lang naman mga ka-fixit, no. Ang tamang pag-apply nito as emergency brake is pipindutin mo itong button na to, yung release button, no. So halimbawa, nagka-problema yung ating hydraulic foot brake mga ka-fixit at kailangan natin mag-slow down, no, syempre. Siya nga pala yung video na yan, no, how to stop your vehicle, no. Kapag nagka-problema yung hydraulic brake, gagawin ko ng separate video yan, no. Kasi merong tamang layout ng tamang pagkakasunod-sunod na mga dapat gawin kapag nangyari yan mga ka-fixit. Pero just for the sake of doing it in this video, ipapakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa, no. Sa handbrake lang muna mga ka-fixit. Okay? So just in case na mag-fail yung iyong hydraulic system, the correct way to operate your emergency brake is to push this release button, no? Continue holding the release button, then apply the handbrake or emergency brake gradually. Dahan-dahan lang mga ka-fixit, no? Dahan-dahan mo lang itataas, dahan-dahan hanggang sa mapahinto mo yung iyong sasakyan, no? Dahil kapag tinataas natin yung ating handbrake, tension is developed on the ratchet system and the cables papunta sa ating rear brakes at ma-apply yung ating rear brakes. Unti-unti niya may slow down yung ating sasakyan until we come to a complete stop mga ka-fixit. Okay? So, wag na wag mong i-release yung pag-hold sa release button, no, habang umaandar pa yung sasakyan. Kasi kapag ni-release mo yung release button habang umaandar pa yung sasakyan, maaaring mag-lock yung rear wheel ng iyong sasakyan at mag-fishtail yan at maaari ka mawala ng control sa iyong sasakyan. So, wag na wag din na habang tumatakbo yung sasakyan, nawalan ka ng hydraulic na preno, is itataas mo yung iyong handbrake ng ganyan. So, maglalak yung iyong handbrake, then maglalak yung iyong rear wheel,
Okay? Magfi-fishtail at maaari kang mawalan ng control sa iyong sasakyan. Okay? So this is the correct way, no, para mapahinto mo yung sasakyan kung halimbawa nasira yung iyong foot brake. Gagawin natin yan ngayon. Ito mga kapikset, halimbawa nasira yung ating hydraulic foot brake mga kapikset, no? So ang gagawin ko, mag-develop lang tayo ng konting speed. So clutch all the way down at i-apply ko yung ating handbrake while holding the release button. Then gradually applying force, no, to pull. Ayan, eventually napahinto natin yung ating sasakyan gamit lamang yung ating handbrake or emergency brake. Then lagyan na natin yung ating transmission sa neutral para mabitawan natin yung ating clutch all the way up. Okay? So sa pag-a-apply ng handbrake as an emergency brake mga ka-fixit, always remember to hold the release button habang ina-apply mo yung iyong handbrake and gradually increasing the pulling force, no, para mapahinto mo yung iyong sasakyan eventually. Kasi kung mapapansin nyo, hindi niya naman agad napahinto yung ating sasakyan, no? It takes several seconds bago niya napahinto yung ating sasakyan, considering na hindi naman ganun kabilis yung ating takbo. So isipin nyo na lamang kung medyo mabilis yung ating takbo, mas matagal niyang mapapahinto yung ating sasakyan, no, bago tayo makapunta sa isang complete stop. Okay? So remember din na to hold your clutch all the way down kung medyo mabagal na yung takbo ng iyong sasakyan para pagkahinto ninyo, hindi kayo mamatayan ng makina. So always remember to use your handbrake mga ka-fixit whenever na humihinto ka or nagpa-park ka sa kahit na anong klase ng kalsada mga ka-fixit, para maging voluntary muscle movement ito and reflex action ng iyong katawan at palagi mo na siyang magagawa. Kasi by using the handbrake kapag ikaw ay humihinto sa kalsada, mape-prevent mo yung iyong sasakyan from rolling at any type of given road, flat man yan, uphill or downhill mga ka-fixit. With that being said, don't forget to disengage your handbrake kapag ikaw ay aarangkada na or aalis na sa pagkakaparada mga ka-fixit. Okay? At kagaya ng palagi ko sinasabi, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay.